If you are nervous about induced labor, gestational diabetes, or the hospital scenario itself, try mong pakinggan yung story ko. Ang pregnancy ko, nagkaroon ako ng gestational diabetes kaya naging high risk ang pregnancy ko na ang naging resulta ay induced labor. Same? Okay, kwentuhan tayo. Sobrang takot ako sa karayom. Alam yan ng nanay ko. At kaya hindi ko talaga alam kung paano ko masosurvive ang 4 times a day. Tusukin ang daliri ko hanggang sa mga anak. Imagine, 'di ba? Nung pregnancy ko, sobrang hilig ko sa matamis at malamig. Kaya super struggle talaga ang bantayan ang aking diet. So here's my story and I'm going to show you what I did during my pregnancy para maging healthy pa rin kahit na may diabetes, and how I became a happy pregnant despite my situation at lahat ng mga bawal. And bonus part kung bakit pa rin ako sexy during and after pregnancy. Charis! Pero seryoso, you can too. Disclaimer, payat ako na tabain, pero nung pregnancy ko, sobrang iba yung glow na na-feel ko. It was probably the peak of my beauty. Kasi imbes na isipin ko yung high-risk pregnancy, inisip ko kung paano ko siya malalabanan. And of course, dapat i-face mo yung reality na you need an effort, extra effort, to become healthy despite your condition. Kahit gaano pa katamad ang nafe-feel ko during pregnancy, I need to keep moving and active. Maganda rin na may support system ka na magpupush sa'yo ng malaw-galaw at huwag kang ma-offend ha. Always naisipin mo na para sa'yo yan at sa baby mo. Mga 90 minutes before or after meal, go for a walk sa neighborhood ninyo. Yun lang naman yung ginawa ko. Magpasama kayo sa nanay nyo para pati siya ma-exercise na rin. Naging medyo active din ako sa swimming. Tapos yoga-yoga. Pero nagmamaganda lang ako. Pero diba at least may activity ako na naitataas ko yung paa ko, hinahawakan ko yung yoga ball, and it counts. It doesn't need to be extra. The morning before my scheduled induced labor nga, naglakad pa kami dahil nagbabaka sakali akong biglang pumatok yung panubigan ko naturally, which did not happen. And then, nakaantabay ako sa mga kinakain ko. Chine-check ko yung glucose ko 4 times a day. Imagine, takot ka sa karayom, pero need mong gawin yun. Pero, nawala yung takot na yun dahil need mong gawin para sa baby mo. At naging expert na nga akong kumuha ng glucose test. And also, gawin mo lang light ang mga bagay. Kapag dinadaanan ka ng kalungkutan, balikan mo yung masaya. Siyempre, yun yung may baby ka, diba? Tapos, habang nakahilata sa bahay, nagbabasa-basa ako ng mga book about pregnancy, motherhood, and parenting. Pero mostly, nakafocus ako sa sleep, activity, and feed ni baby ng mga articles. Ang kagandahan, meron naman palang technique para hindi masyadong masakit yung tuso. Dapat kasi ganito, huwag mong tutusukin ng karayom ang daliri mo sa gitna. Tumusok ka lang sa mga gilid o dun sa mas matigas na part ng daliri ng palad mo. And since scheduled ang labor ko, nakapag-prepare ako bago magpunta sa hospital. Ang isa ring reason kung bakit na-appreciate ko ang scheduled labor is through support system. Dahil nakapag-ready rin sila para masamahan nila akong lahat sa hospital. Para bang dahil doon, medyo hindi ko na naisip yung kaba. Para bang dahil doon, hindi ko na masyadong naisip yung kaba na manganganak na ako. Feeling ko may pupuntahan lang kaming park or restaurant na kakainan. At syempre, thankful ako sa scheduled labor dahil nakapag-plansya pa ako ng buhok at nakapag-makeup. Nasuot ko yung gusto kong damit papuntang hospital. I can say na I am a happy buntis till the last day of my pregnancy. Pagdating naman sa hospital, nagpunta lang ako sa registration and nag-provide ng documents na kailangan at nag-fill out ng form. Madalas ding mapagkamalang father ang mga kasama kong mga pamangkin. At saka mas nababaling din yung attention ko sa fear dahil may nakakausap ako para pagaanin yung sitwasyon
dahil puro tawanan lang. Kaya ganun yata talaga kapag light mo lang hinahandle ang buhay. Bibigyan ka rin ng universe ng light ng mga tao sa paligid mo. Thankful din ako at mababait yung mga on-duty nurses na nakasama ko at meron din silang sense of humor. Ang problema nga lang, ang isang bagay na hindi namin na-anticipate ay yung tagal ng epekto nung gamot na ititake ko. Yung Pitocin nga pala, malit lang siya. Yun, ayan, ganyan siya, kaliit. Para lang siyang styrofoam na sobrang liit na iinumin mo every 2 hours. Para lang siyang styrofoam. Tapos, ititake ko siya every 2 hours. And then, every 2 hours, so kailangan nilang i-check yung, or i-monitor yung presyon ko. And ngayon, kung kaya ko matulog daw ako kasi wala namang bearing yung gising ako dun sa pag-open ng cervix ko. Usually pala, after 6 hours pa, bago mo ma-feel yung sakit or bago magsimula yung contraction. Kaya naman tinanong ko kung paano ko malalaman kung may effect na yung gamot since first time mama ko. At ang sabi lang sa akin ng nurse, you would know. And tama nga siya. Alam niyo ba, grabe yung hospital sa Amerika. Ang dami nilang pag-giveaway. Una na dyan, syempre. Although, lahat naman yata nag-o-offer ng hospital gown. Pero, nagbibigay din sila ng socks. Syempre, freebies yun. Di natin uurungan. Ang ganda rin ng amenities nila. Tara, mag-room tour tayo saglit. Hihina ako actually. Kaso natatamad akong magtanggal ng mga aparato. So, tatanggalin lang daw eh. Hihina ako eh. Nung chinek yung cervix ko after nun, gusto kong umihi. So, ayun. So, bawal tama rin. So, tanggalin muna natin yung mga naka ano, dun. Ari. Ito yung labor room lang. Dito ako maghihintay hanggang sa ready na akong manganak. Ay, buntis nga pala ako, guys. Nare-recline dito yung bed. Bukod sa bed ko, meron ding sofa bed para sa magbabantay para makatulog din. Pero since nga na no signs of pushing pa ako until tomorrow, nag-decide sila na umuwi na lang muna. Meron ding sink. Dito na rin pinaliguan si baby on her 24 hours of life. Tapos, spacious din yung bathroom nila. Masigipan tayo. Charot. So, ayan. May iihan. May shower. And ito ako. Ay, buntis nga pala ako, guys. Grabe, ang hirap mag-labor. Charot. And yun yung room ko. Pagdating naman ng nurse, nag-blood work ako, kinuhanan ng presyon, and nakastay na rin sa braso ko yung pampresyon. May nakastandby na rin in case need ko ng IV fluid. Meron na rin akong pulse oximeter and fetal monitor. Nung una yung corded na monitor yung nakasaksak sa akin. And simula nung sobrang likod ko na nung active labor, pinalitan nila ng cordless. Actually, nakaka-amaze yung cordless monitor. Nag-COVID test na rin ako and chinek yung cervix ko. Masakit siya, pero isipin mo na lang, mabilis lang naman. So, chinek nila yung cervix ko kanina. First time ko ma-check. Kasi lahat ng mga check-ups ko noon, hindi naman ako chinek ng cervix. So, first time ko kanina. Masakit pala talaga. Sakit! So, close daw yung cervix ko. And hindi niya na daw in all the way through para hindi ma-traumatize yung cervix or ako. Hindi niya na inano kasi alam naman daw niya na closed. So, pero na-feel niya na daw yung head ng baby. Kaya pinauwi muna sina Kyle tsaka sina ate kasi feel nga nila na hindi pa siya ganun agad. And sabi din naman ni Paul, it normally takes 6 hours para humilab or magka-effect yung gamot. So, let's see. So, 10 o'clock ngayon. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Mga 4 a.m. Mga ano naman, so mga kapag 5, ibig sabihin, every now and then, ito check.
yung cervix. Ang sakit! Ayan, close cervix. Maximum 2 guests lang ang pwedeng magbantay sa'yo throughout your pregnancy. Yung ibang gustong dumalaw, magre-register na lang. Pero maximum 2 guests per patient lang. At eto nga, fini-face ko na naman yung fear ko sa needles. I guess, dahil sa pregnancy ko, na-conquer ko na yung fear of needles ko. Tapos, alam nyo ba? Hindi ko alam kung dala lang ng nervyos, pero brain fog is really real during labor. At ayun na nga, yun ang first day of labor ko. Medyo napahaba-haba na yata yung usapan natin, kaya matutulog muna ako dito sa video na to, ha? Guys, so matutulog muna tayo. Lights off muna. And then, babalik sila yung nurse ng midnight. So, mga 10:30 ngayon. Balik sila ng midnight para painumin ulit ako nung gamot. And siguro i-check ulit. Okay? Okay. So, good night! Dahil mahaba-haba pa ang journey ko papunta sa active labor. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana maging happy rin yung journey mo ng induced labor. Grabe, guys. Hindi ba rin ako makapaniwala mga anak na ako ngayon? Guys, mga anak na ako ngayon. And please do me a favor. Save this video. And once na nanganak ka, pakikwento naman kung ano yung naging experience mo. Parang hindi pa nagsisink in. I would really appreciate hearing back from you. Nabuntis nga pala ako. Or kung tapos ka na sa labor at panganganak, chikahan mo rin naman ako ng experience mo sa comment section. Yun lang. At kung may mga tanong ka pa about sa pregnancy or induced labor, gestational diabetes, about sa hospital, hospital bag, labor drill, or birth plan, just let me know on the comment section. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang, ha? Mag-iingat ka palagi. Love you!